Pag-usapan natin itong sinasabing umiigting na police visibility sa labas ng KOJC Central Headquarters sa Davao City. Pero nirereklamo ito ng KOJC Minister na si Carlo Catiil. First time in the history nga daw ito nangyari sa kanilang lugar. May checkpoint, may police visibility, wala naman daw kriminal doon at walang krimen na nagaganap. Pamamagitan ng biglang pagkakaroon ng mga checkpoints at police visibility sa lugar. Mga pulis po kayo, alam niyo po saan dapat mag-checkpoint? Doon po sa entry and exit point ng syudad ng Davao. Parang hindi yata yan ang nasa rules. Ano bang purpose ng checkpoints? Sinasabi sa rules, checkpoints are established to enforce circulation control measure, laws, orders, and regulations, and when there is a need to arrest a criminal or fugitive from justice. Dyan sa lugar ninyo, dyan daw nagtatago yung fugitive. So, kayo ba ang magdidikta kung saan dapat gagawin ang checkpoint ng mga polis? Hindi po dito sa harap ng aming compound. Inuulit po namin, hindi po kami terorista dito. Hindi rin po kami mga kriminal dito. Nag-intimidate kayo dito sa amin Lahat na lang ginagawa niyo, papatrol-patrol pa kayo. Pero nakalimutan na ba niya na ang tinutugis ng mga polis ay yung appointed son of God na pinaka-leader ng KOJC? Nakalimutan niya bang may kaso ito? At may warrant of arrest? Bakit nga ba diyan nakaposisyon ang mga polis na ito? Ito kasi ang sinabi ni dating Pangulong Duterte during the press con. Ito daw si Pastor Kibuloy ay palipat-lipat lamang doon sa kanyang sanctuary sa Barangay Tamayong. At kung hindi daw doon, ay nasa Kingdom Compound. Siya mismo nagsabi na kung pupuntahan, doon-doon lang daw. Pabalik-balik lang. Saan pupunta yung mga polis? Di doon sa lugar kung saan maaari siyang makita, ito ay ayon naman kay dating Pangulong Duterte. So, si dating Pangulong Duterte ang nagsabi na yung lugar na yan ay maaaring nandoon si Pastor Kibuloy. Wala nga daw kriminal doon, pero may fugitive naman na hinahanap, hindi ba? Fugitive dahil nagtatago sa batas na may warrant of arrest na. Kaya hindi ninyo masisisi yung mga polis na tumutupad lang ng kanilang tungkulin. Samantalang ito namang si Pastor ay pilit na itinatago o kinukubli ng mga supporters o kanyang mga kaalyado. Hindi naman kasi magkakaroon dyan ng checkpoint at police visibility kung isinusuko na to si Pastor. Hindi na lang kasi harapin na Pastor ang mga kasong nakasampa laban sa kanya. Ito naman yung ginusto niya, di ba? Ito yung hiling niya. Nanggagalaiti pa nga siya kay Senator Riza at ayaw niyang humarap sa Senado. Social media, Kibuloy says he was already wrongly convicted in the Senate hearing, adding he won't subject himself to unfair statements. However, the pastor says he would only show himself in a court of law, challenging Senate Committee on Women Chair Senator Risa Ontiveros to bring the witnesses' allegations to court. As a lawyer, I would say that you can go to court and fix your case and post a bail bond. That would be an option. But if you do not think that you will get the fair deal with this administration, because we have been talking about Marcos and everything, huwag kang lumabas dyan sa Tamayong. Because we have been talking about Marcos and everything, huwag kang lumabas dyan sa Tamayong. Ayan, dating presidente, isang lawyer, i-advise mong huwag kang lumabas sa Tamayong? Yan ba ang dapat? I-tolerate ang pagtatago? So ayan na binigay na ang gusto ni Pastor Kibuloy. Ano pa ba ang hinihintay niya? Matanggal sa posisyon si PBBM? Ano to? Buying time? Kaya ba sinasabi nyo na mag-resign na si PBBM? Para pag nakaupo na ang inyong kaalyado, mawala na lang itong kasong to na parang bula? At yun nga, nagkaroon pa ng world premiere sa Vancouver, Canada, nang matagal na sinasabing pulveron video. The problem is, nasabing fake ito. You cannot say that whether it's an AI or an actual person, but the fact is this is the video that is being circulated. And definitely, he is not the president. The material that you are seeing here are really the enhanced video materials which they unblurred. So ito po mismo, yung talagang video na bin-blur nila, pag natanggal na yung unblurred, ito yung real image. So indeed, the intention is really to make a misrepresentation. This impostor trying to present himself as an image of the president doing unsavory acts. The problem is, hindi pa ito naka-counter ng mga supporters ni Pastor Kibuloy
at supporters ng mga Duterte. Number one, kung napanood niyo po yung live natin sa YouTube channel kahapon, bago natin pinlay yung video, wala naman ako sinabi na mga kababayan, panoorin po natin si Ferdinand Marcos Bangag. Wala naman ako sinabing ganon. Sabi ko, let the people decide. Diba? Taong bayan ang uhusga. Sabi ko, ito at panoorin natin itong mamang ito. Okay? Taong bayan ang uhusga. Doon sa crowd, kung naririnig ninyo ako, the moment na finlash natin yung video, ang sigaw nila, oh my God, Marcos resign. Sinabi ko ba na yung nasa video na yon, si Ferdinand Marcos Jr., sabi ko, let the people decide. At nagdesisyon ang taong bayan, nagdesisyon ang mga nanonood, na ang tingin nila dun sa video yung pinakita ko ay si Marcos Bangag Jr. Pero ngayon, lumabas ito si Mayor Baste Duterte. Binabatikos itong police visibility sa harapan ng KOJC compound. Hindi man niya sabing naiin siya, pero makikita mo sa kanyang reaksyon. Parehas ako giingon na sa atuang lugar, Davao Region, daghan kitag pwede problema nga atimanon, ano ba? Butan talang drugas, pareha na. Ako ni-declare mo kung war on drugs nga as it could be figuratively or literal, pero ingon ko pwede declare ta na mas serious na sa nga problema gyud compare nimo sa kung unsa man ang gina-accuse nila o Pastor Kibuloy. Unsa ila gina-accuse kang, and it does not directly affect the lives of individual Filipinos or Davaoenos actually. Yun pala yung dahilan. Di pala niya iniisip na seryoso yung mga kasong child abuse at saka human trafficking. Hindi naman daw apektado ang mga Davaoenos. Kaya pala hindi siya nagpupursige na hanapin at isuko tong si Pastor sa batas. Kunya karon, nagsige silang karon sa oras niya. Inefficient. Wow ha, look who's talking. Alam niyo yung word na inefficient. Sino bang inefficient? Yung mga polis na tumutupad ng kanilang tungkulin? O ikaw na mayor na walang ginagawa? Ikaw na mayor ng Davao City, kung saan matatagpuan, ito si Pastor Kibuloy. Ito'y ayon sa iyong ama. Nandiyan lang si Pastor Kibuloy sa kanyang sanctuary sa Barangay Tamayo o kaya dyan sa kanyang kingdom. Pumilis ka ba? Tumulong ka ba para mahanap si Pastor Kibuloy at maisuko sa batas? So, sinong inefficient? Unang-unas tanan, na ikaduha, grave abuse of authority yun. Grave abuse of authority ng mga pulis? Ang paghahanap sa isang fugitive? Fugitive na mukhang marami nagkakanlong? Na kahit na nga yung mayor, mukhang hindi kumikilos sa paghahanap kay Pastor Kibuloy? Well, ano po kayo nga mapungot na kay ako mas moron, they are hilarious. Hilarious na pala ang pagpapatupad ng batas? Hilarious na sa inyo ang ginagawang trabaho ng miyembro ng PNP? Yung pagiging mayor mo kaya at hindi mahuli-huli yung fugitive. Kumbaga, number 1 wanted dyan sa Davao. Wala kang ginagawa. Hindi ba yun hilarious? Hindi ba mas hilarious yun? Tawanan na ilang ginabuhat. Kaya yung una na sila ka-immature. Oh, he's now talking about immaturity. Kailan ba masasabing immature ang isang tao? Di ba mas immature yung isang taong hindi alam ang kanyang obligasyon bilang public servant? O wala sa katutong gobyerno nga gihimo nilang murag playground nila, nga buhato nila unsa nilang gusto without even referring to the law. Anong batas ba pinag-uusapan natin dito? You're talking about the law, pero kayo mismo parang hindi sumusunod sa batas. Ang batas mismo nagsasabi na kapag may warrant of arrest, dapat sumuko na. O kaya isuko na, lalong-lalo na ng nasa otoridad. Otoridad ka, di ba? Public servant ka. Hindi pwedeng may kinakampihan dito. Kahit sabihin mong hindi directly naaapektuhan ang Davaoenos, meron pa rin sinasabing krimeng naganap, meron dapat panagutan. At yan ang dapat niyang harapin sa korte. Pero bakit kinakampihan yata ninyo? Bisag pareha itong nahitabos ko. Parang pikon na pikon. Sa reaksyon niya, minamaliit at sinabihan pang immature ang mga ginagawang pagkilos nitong PNP. Hilarious ang pagkakadescribe niya.
Pero hindi ba bilang mayor, siya dapat ang nag-i-encourage kay Pastor Kibuloy na sumuko na? Dahil ito ay naaayon sa batas. May valid warrant of arrest na inisyu ng korte. So ano ang ginagawa ng mga Duterte? Cuddling a fugitive? Hindi ba sila ng mga Duterte ang dapat na mag-encourage kay Pastor Kibuloy, isang dating Pangulo, isang Vice President, isang Congressman, at ang isa naman ay Mayor? Kayo mismo ang dapat na nagpapatupad ng batas. May warrant of arrest, tapos mamaliitin nyo lang yung ginagawa ng kapulisan. Dahil ba sa kakampi nyo si Pastor Kibuloy? At ano naman ang karapatan ni Mayor Baste na sabihin na ang kaso ni Pastor Kibuloy ay hindi ganoon kaseryoso? Nasasabi mo yan kasi hindi ikaw ang isa sa mga sinasabing biktima ng kahalayan. Marami na ang humarap at sinabi kung ano ang mga ginagawa ni Pastor Kibuloy. Hindi man lang ba kayang irespeto yung damdamin ng mga taong sinasabing na biktima ni Pastor Kibuloy? Although wala pang desisyon na guilty ito si Pastor Kibuloy. Pero paano masisimulan yung kaso kung nagtatago na mismo si Pastor? Di ba may kasabihan tayo? Flight is a sign of guilt. Bilang mayor, dapat neutral ka. Wala kang kinakampihan kung hindi batas. Kaya nga tuloy siguro nasasabing ang bilis madismiss ng kaso pag si Pastor Kibuloy ang kinasuhan dyan sa Davao City. Hindi ba itong mga kasong to ay nadismiss dyan sa Davao City? Sa Office of the Prosecutor pa lang, patay na yung mga kaso. Buti na lang na ihabol yung petition for review. At hindi na desisyonan during the time na Pangulo si dating Pangulong Duterte. So, ang pagkakadismiss ng mga kaso laban kay Pastor Kibuloy, dyan sa Davao City, magtataka pa ba tayo? As a mayor, ipagtanggol mo ang batas, hindi ang kaibigan. Ipatupad mo ang batas, hindi paglingkuran ang kaibigan. Again, bilang mayor, responsibilidad mo ang ipatupad ang batas, lalo na dyan sa iyong jurisdiction, na kung saan pinaghihinalaan na nagtatago ang isang tao o iba pang taong hinahanap na batas. Anong ginagawa mo? At tila pinoproteksyonan mo pa yata. Tila wala ka yata sa tamang hulog, Mayor Baste.